Thank you, Brother Jeffrey Gopez, for that powerful prayer. Good afternoon, YDC. Good afternoon. Good afternoon, YDC. Sinong nagagalak na nandirito siya ngayon? Pasalamat kayo, nandito kayo. Yung iba nagfi-film ngayon sa kasalukuyan. Sa mga nagfi-film dyan, ng mga kabataan, shout out. Pagpalain kayo ng Lord, huwag kayong lumabas sa mainit dahil sobrang init. Sino naiinitan? Sino di naligo? Praise the Lord. Hallelujah. So, tuloy-tuloy tayo ngayon para hindi tayo masyado mag-overtime hanggang 6:30. Ayan, ang pinag-uusapan po natin this whole month is the importance of living in purity. Ang tanong, nagiging banal ka na ba? Sino dito yung nagiging pure na? Taas ang kamay. Praise the Lord. Sino dito yung gustong mas maging puro pa para sa Panginoon? Amen. Praise God. So, una po nating napag-usapan that purity is God's calling to His children. Ayan. And then, purity is a source of freedom and spiritual stability. Sino dito yung alam niyang malaya na siya? From addiction. Sino nakakaalala pa ng ginawa ni Pastor Radley? Anong ginawa sa kanya dito? Tinali. No? Tinali. And sa atin, marami ding mga nakatali sa atin. And praise God, He is our redeeming God. Okay, kaya niyang tanggalin lahat ng mga addiction ngayon. At ngayon, ang pag-uusapan po natin is this. Purity enables believers to be effective witnesses to others. Pakisabi, be an effective witness. Kapag sinabi pong witness in the Bible, the meaning of witness evolves from a legal term for first-hand testimony to a spiritual calling to declare the truth of God and Jesus Christ. Ito po yung meaning ng pag-witness po natin sa Bible. It encompasses both the act of speaking about one's experiences and the way one's life bears evidence of their faith. So ang ibig sabihin, yun daw pag-witness po natin sa atin pong Panginoon, it is by speaking and by living. Kung paano po yung naririnig sa atin and nakikita po sa atin. And I hope and I pray sa ating lahat, makita at maramdaman yan pareho. Kung nasaan man po tayo. Ang sabi dito, Christian context, basahin lang natin na mabilis, personal testimony. Ang sabi dyan, for Christians, being a witness often involves sharing one's personal experience with Jesus. It's a proclamation of the gospel message and the testament to the truth of the resurrection of Christ. Yung personal testimony, kapag nag-witness ka, yung ginawa ng Panginoon sa'yo. So, kung naranasan na po ninyo makapag-attend ng meeting of the prayer warriors, yan, meron po tayong mga testimonials dyan. By that, alam nyo ba, nagiging witness tayo kung gaano ka-great ang ating Panginoon? Sa mga kaklase ninyo, for example, something good happened, or meron mga prayer request na nasagot, yun, mga testimony po yun. And by that testimonies po, hindi nyo lang alam, meron kayong naitatanim sa mga kaklase ninyo. I hope din, ngayong araw na to, mapag-aaralan natin maya-maya, hindi po masira yung mga testimony po natin. Sabi dito, sa pang-Christian context, a great commission. In the New Testament, Jesus called His disciples to be His witnesses. Alam natin to na lumayas tayo, hindi lumayas dito, hindi umalis dito, kundi ipamahagi po natin ang salita po ng Panginoon kung nasa saan man tayo, maybe in school, sa bahay natin, sa mga kaibigan natin, sinishare natin yung gospel. Kuya, hindi ko naman memorize yung Bible. Di ba paulit-ulit, sinasabi po namin sa inyo, hindi naman natin kailangan i-memorize yung Bible. Ang kailangan natin, malaman po natin, matatak po sa puso po natin na yung gospel is yung namatay si Jesus na buhay, na Diyos din namatay po siya para sa atin. He ascended into heaven and then He will be coming again. Yan po yung simple na gospel na pwede nyo pong i-share sa iba. And of course, yung way of life. Yung pong way of life, ang ibig sabihin yan, kung paano po tayo namumuhay, pinapakita po natin. Or ang tanong, nagiging testimony po ba ang buhay na bawat isa, lalo na sa ibang tao. Magagaling pag-uusapan natin dito sa Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins souls is wise. He who wins souls is wise. Basahin ko po ulit. He who wins souls is wise. Amen po ba? Ang sabi dito, sino ba yung righteous? Tayo. Sino ba yung righteous? Tayo na mga puro. The fruit of the righteous is a tree of life, ang sabi dito. And kung titignan ninyo, kaya nga binigyan ko ng mahabang emphasis, yung merong S sa dulos.
Kasi bakit? Hindi po ina-expect ni Lord na isa lang yung kalulawang mawin mo. English majors, ang tawag po dyan, plural. Anong ibig sabihin ng plural? More than. Kapag more than one, so ang ibig sabihin, yung mga matatalino, sila po yung mga nagwiwin ng mga kaluluwang marami. So ang ibig sabihin, kung hindi ka nagwiwin ng kaluluwa, ano ka? Mangmang. Real talk lang to, mamen. Biblical po yan. He who wins souls is wise. So ano bang kabaligtaran ng hindi nagwiwin ng soul? Well, mga walang ginagawa. So ano bang kabaligtaran ng wise? Mangmang. So ang ibig sabihin, mangmang ka. Kung di ka nagwiwin ng kaluluwa, kung di ka nag-i-invite para kay Jesus. Eh kuya, hindi naman ako ganito, hindi naman ako ganyan. Reasons. Puro tayo reason. Alam nyo, mas marami pa tayong reason kaysa sa ginagawa natin para sa Panginoon. And kung sinasabi nyo sa akin, Pastor, okay na to, nag-attend na ako ng prayer meeting. Nag-attend na ako ng YDC. Mamaya nga yan, magsasabat pa ako eh. Tapos magsisiyo pa kami. Tapos meron pang discipleship, meron pang ganito. Pero kung wala ka pa ring soul na binubunga, questionable ka pa rin para sa akin. Pakisabi sa katabi mo, questionable ka ba? Hopefully, hindi tayo maging questionable. Ito pong pamumuhay po natin. Diyan pa lang tapos na eh. So, pray na tayo eh. Kasi diyan lang iikot yung pag-uusapan po natin ngayon eh. Kung meron ba tayong naibubunga or wala. Tanungin mo kayong katabi mo, meron ka na bang bunga? And praise God kung wala pa pero meron kayong desire. Merong grace ang Panginoon na tutulong po sa bawat isa po sa atin. Meron ako nalagay dyan ang sabi, like a tree attracts people to its shade. Ang sabi dyan, a wise person's sense of purpose attracts others who want to know how they, too, can find meaning. Lalo na, kunyari, mainit. Saan tayo sumisilong? Sa puno. Ngayon, kagaya ng puno, yung purpose ng puno na yun, kung ginagawa mo yung purpose mo, kapatid, gusto ko lang sabihin, you can make a difference to other people. We can make a difference to other people. Imagine, isang tao, yung latest na lang, last month na nangyari. Isang tao, Charlie Kirk, who died by standing up for his faith. Alam niyo ba kung ilang milyon yung na-reach niya? Meron pong mga ateista, merong mga atheist, merong mga leftist, merong yung mga tunay na fascist, merong mga other side ng government, yung mga maka-left nila, merong mga antikristo na hindi naniniwala kay Jesus. By the person's death, by his death, dahil namuhay siya na merong katuwiran. Dahil tinayuan niya yung katuwiran ng Panginoon. You know what happened? Ang daming bumalik sa Panginoon. Si Charlie Kirk lang yun. Imagine kung tayong lahat dito. Tayo kayo lahat. Imagine niyo lang. Imagine niyo, tayo kayo. Huwag niyong imagine yung pagtayo, tumayo talaga kayo. Ayan. Imagine natin, bawat isa sa atin na nandirito ngayon. Hindi tayo si Charlie Kirk. No, we're not Charlie Kirks. We're Christians. Tatayo tayo. Gagawin natin yung purpose na binigay ng Panginoon sa atin. Ano yon? To make Jesus known. Imagine kung anong impact yung gagawin natin sa mundo. Nakukuha po ba natin? Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang gumagawa ng impact yan? O mukhang impacto na yan? No, but kidding aside, siguro nasa ano tayo, mga 280, 300 tayo ngayon or less. No, more or less. Praying na meron pang humabol. Pero imagine kung lahat tayo, sa circle of influences natin, sa bahay, sa mga kaibigan, sa paaralan, sa trabaho, sa business na meron tayo, imagine kung gaano karami marireach po natin. Ang kaso, ang problema, ang iba hindi namumuhay sa panawagan ng Panginoon. Ang kaso, ang problema, ang iba okay na lang na maupo. Ang tagal naman mag-preach yan, maninermo na naman mamaya. Ito yung naging problema, pero iba yung kabataan ng Calvary Temple. Ipapakita nating iba tayo. Amen ba? Anong gagawin natin? We will make Jesus known. Pakisabi sa katabi mo, let's make Jesus known. Amen ba? Sige, makakaupo na kayo. Praise the Lord. Living in purity makes you more effective witness because purity makes you a credible witness for Christ. Pakisabi, credible witness for Christ. Kapag sinabing credible ka, wala kang kapintasan. Ito yung pag-aaralan po natin. Integrity
is a crucial factor in being an effective witness for Christ. Kailangan maayos yung integrity po ng bawat isa. Pakitanong sa katabi mo, okay ba yung integrity mo? Ang sabi dito, the Bible outlines qualification for church leaders which are not limited to pastors and elders. Bagamat sa Bible po natin, makikita po natin yung isi-share kong verse mamaya. Sa 1 Timothy, kung di ako nagkakamali, and sa Titus, nung si Paul, kinakausap niya si Timothy and si Titus, ito yung pagiging pastor, ito yung pagiging elder. Kapag nabasa niyo po yung elder, it means yan yung mga church leaders. But, hindi po box niyan doon. Kailangan every believer, ito po yung nakikita sa atin. Lahat ng believer, tumingin dito. Lahat ng believer, magsabing amen. Listen to this. A bad reputation, check natin to. A bad reputation can hinder others from believing or listening to your message. So, ang ibig sabihin, kung sira yung buhay mo, kung rebelde ka, kung hindi ka maayos na buhay sa paaralan, sa bahay, sa trabaho mo, ang ibig sabihin, questionable kung makikinig sila sa hindi. Most often than not, hindi ka pakinggan. Kasi bakit? Ba't ka nila pakinggan? Mas maayos pa sila sa'yo. Imagine mo yung sinisharean mo, mas mabait sa'yo. Come on, man. Uy, alam mo ba? Kilala mo ba si Jesus? Jesus ka, umiinom ka nga. Sira na yung credibility. Oh, alam mo ba si Jesus? Si Jesus, mahal ka niya, ganito, ganyan. Alam ko. Pero bakit ikaw ganyan yung buhay mo? Yung sinasabi po namin dito, yun yung naging buhay ko dati. Diba? Nakwento ko na sa inyo. 4th year college na ako nung sinabi sa akin, born again ka pala, Zap? Ang sakit nun. Kasi sayang yung ilang years kong inilagak na nag-aaral ako, sana shinare ko na lang agad yung gospel. Kaso, nagbaliw-baliwan ako. Nag-enjoy ako sa kasalanan and all. Akala ko astig yung alak. Akala ko nakakapogi yung pagdudota. Isipin mo, nag-taste kami sa Siomai Rice. Sabo, kari-kari. Hey. Ang bira. Tapos, nagtitipid ako sa pag-aaral para makapagdota, makapag-alak and all. Hindi, nagsisinungaling pa sa magulang. How can I win those people? Kaya nga nung meron akong ini-invite, tinatawanan lang ako eh. Kasi bakit? Wala naman sila nakita sa akin. That's why kailangan maayos po yung integrity ng bawat isa po sa atin. Ulitin ko, hindi lang to pang pastor, hindi lang to pang elder or for leaders. This is for every believers. Check po natin, 1 Timothy 3, 2-4. So a church leader must be a man whose life is above reproach. Basahin ko lang muna. He must be faithful to his wife. He must exercise self-control, live wisely, and have good reputation. He must enjoy having guests in his home. He must be able to teach. He must not be a heavy drinker or be violent. He must be gentle, not quarrelsome, and not love money. He must manage his own family well, having children who respect and obey them. Once again, ulitin ko lang. This is for every believer. Para sa atin pong lahat to. Kasi bakit? Alam nyo bang lahat tayo leader? Listen to this. If you accepted Jesus as your Lord and Savior, leader ka na agad. Kuya, paano yun? Parang hindi ko maintindihan. Hindi naman ako nag-handle ng CU. Hindi naman ako nagka-campus sumpukan. Paano ako naging leader? Meron tayong panawagan to lead people to Christ. Yun po yung pagiging leader po natin. Did you know that leadership is not a position per se? Hindi gusto ko mag-leader ako para gawin ko to. Bago ka maging leader, gawin mo muna kung anong pinapagawa ng Lord ngayon. And people want position. They just want power, but they don't want the process. Lalo na yung mga, for example, sa government, yung gusto ngayon, hindi kasi mayaman dyan, maraming ganito, ganyan. Pero alam nyo, lalo na po sa panawagan sa Panginoon, hindi mo kailangan matawag ka munang pastor bago ka mag-serve. Hindi mo kailangan matawag ka munang forerunner bago ka maglingkod sa Panginoon. No. Wherever you are, whatever you are doing, pwede kang maging leader ngayon. Nung una, ito yung isa sa mga correction na ginawa sa akin ng Panginoon. Nung una po, pioneering, testing the waters natin ng campus sumpukan, lahat ng mga nag-handle forerunners muna. Meron nagre-request sa may FG, hindi, sabi ko, hindi pwede. Kailangan forerunners muna. But then again, I was corrected by the Lord. Bakit mo pipigilan yung mga gustong mag-handle? Bakit mo pipigilan yung mga gustong tumulong, mag-reach out ng mga kaluluwa? And then next sem, after ng next sem, doon tayo sobrang nag-full blast sa ating campus ministry. Nakikita nyo kung ano yung nangyayari ngayon? Because it's not just the forerunners' trabaho, job, responsibility na ibahagi yung salita ng Panginoon. Bawat isa po sa atin, it is a must for us to share the gospel. Pakisabi sa katabi mo, ibahagi mo na ang salita ng Diyos.
Lead your friends, your families, and your loved ones. Papalapit po kay Kristo. So, ang sabi dito, life above reproach, walang mapupuna sa'yo. Blameless ka. Maayos yung integrity mo. Once again, tignan mo ngayon katabi mo. Pakatignan mo. Pakatignan mo. Pakatignan mo. Maayos ba kaya yung integrity niyan? Ikaw mismo, tanungin mo yung sarili mo. Maayos ba kaya yung integrity mo? So, check natin to. Above reproach, his life should be upright and free from scandal. Nothing in his conduct should bring shame to the church. Kailangan lahat ng ginagawa mo kapag life above reproach ka. Kasi pakatandaan nyo to, hindi nyo lang nire-represent yung pamilya ninyo kapag nasa labas kayo. Why do you listen to this? The moment you stepped out sa kwarto na to, you are not just representing your family, your surname. Hindi, you are You are representing the church. You are representing Christ. The question is, are you representing Him well? Talaga bang pinapakita natin kung sino siya sa buhay po natin? Faithful to his wife. Ito, syempre sa mga may asawa to. Pero kung ngayon pa lang, hindi ka pa faithful, paano ka pa magiging faithful pag may asawa ka na? Alam nyo ba, tayong mga Kristiyano, uulitin ko lang ng mga kabataan, I hope ito na yung maging ng buhay natin. We date to marry. Okay? We date to marry. Yun po yung natin, hindi magparami ng girlfriend. Hindi magparami ng boyfriend. Ang magiging goal po natin, kapag nakipag-boyfriend or girlfriend ka, make sure mo ready ka na magpakasal. Ready ka na mag-asawa. Yan yung kailangan po nating gawin. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magmadali. Sa kabila, pakisabi, huwag kang excited. Sa sarili mo, pakisabi, kapag sinabihan ka, makinig ka. Alam nyo ba, mabilis lang, na merong nakwento sa amin, the youngest na kakilala, merong alam na nabuntis na kabataan. Alam nyo kung ilang taon? 12 years old. Come on, imagine, 12 years old. Imagine, 12 years old. 12 years old kami, buburak kami. 12 years old kami, nagjo-jollians kami. Nagbabasketball sa labas, nag-e-enjoy. Doon ngayon, mga 12 years old ngayon, puro cellphone and all. But imagine, bearing a child, 12 years old, anong alam niyan sa responsibility? Kaya maghintay tayo. Alam nyo, IDC, isa ko na lang sasabihin ngayong point na to. Please, matuto kayo maghintay. Tapos, kapag dumating na yung tamang panahon, no, yung panahon na ibibigay ng Panginoon sa inyo, mag-stick to one naman kayo. Ang iba sa inyo, ang ginagawa nyo, no, send to many. Baby, good morning. Baby 1, baby 2, baby 3. Maging loyal naman tayo. Ipakita. Kung tama na yung panahon. Amen. Ako sasamal. Self-control and wise. He should show maturity, discipline, and good judgment. Merong good reputation. Ito po yung binasa natin. Check lang natin. Both in and outside the church. Both inside and outside the family, the house. Kailangan po maayos yung reputation po natin. Hospitable, willing and happy to welcome others sa kanyang buhay. Able to teach. Not a heavy drinker or violent. Not a heavy drinker or violent. Hindi na manginginom. Tignan mo yung katabi mo mukhang maoy. Amoy chiko ba yan? Hey. Gentle and peace-loving. Not greedy, ang sabi dyan, and manages his family well. So, ang ibig ko lang po sabihin dito, now, if God is calling you to a greater calling, to a greater purpose, kailangan ngayon palang pinapractice mo na to. Kung sinasabi mo, tinatawag ka ng Lord na magpastor, mag-elders, leader ng church, or forerunner man lang, kailangan ginagawa natin to. Kasi bakit? How can you lead others kung hindi mo nalilid yung family mo? Diba? Paano mo sila ililid kung sarili mo hindi mo nalilid? So kailangan, evident po sa atin to. Basahin din natin yung sinabi ni Paul kay Titus. Halos pareho lang to eh. Ang sabi niya dito sa Titus 1:6-9,
An elder must live a blameless life. Okay? Walang kapintasan. Hindi ibig sabihin perfecto dapat. Hindi, ang ibig sabihin nito, maayos yung integrity mo. He must be faithful to his wife and his children must be believers. We don't have a reputation for being wild or rebellious. A church leader is a manager of God's household. He must live a blameless life. 2 beses nabanggit sa isang context. Anong ibig sabihin nun? Merong importance. Merong gustong sabihin. Alright? So ang sabi dito, he must not be arrogant or quick-tempered. Hindi mainitin ang ulo. Hindi pikon. Hindi palaging irritable. Kuya, alam mo ba yung tigilan mo ko? Ate, meron ako share sa'yo. Huwag mo ka kusapin. Sasamain ka sa akin. Ate, nade-depress ako. Ako din! Nagalit. Ang ibig sabihin, hindi daw tayo dapat mainitan ng ulo. Hindi ka arrogante. Hindi ka mayabang. Sa lahat ng mga hindi mayabang, magsabing amen. Tapos yung iba naglalakad sa daan. Alam nyo dati, hindi ko alam kung bagay hanggang ngayon nangyayari ito eh. Dati yung yabang namin, salita lang. Kasi hindi naman kami may manners pa naman kami. Alam nyo ngayon, yung kabataan ngayon, sama ng tingin, aambahan talaga eh. Sasapakin talaga. Alam nyo, yung yabang, eto, pakatandaan ninyo to. Kung mayabang kayo, ito yung sigurado ako, merong mas mayabang sa inyo. Men, proven and tested to. There's always bigger fish in the sea. Pakatandaan nyo po yan. Hindi tayo, quick-tempered lang yung Tagalog. Mainitin ang ulo. Okay? Pakisabi sa katabi mo, huwag mainitin ang ulo. May sumagat, huwag mo nga ako kausapin. Alam ko. Nagalit. Hindi, dapat hindi mainitin yung ulo natin. Imagine natin to. We are representing Christ tapos mainitin yung ulo mo. Mag-repent ka talaga eh. Kailangan mingin niya at sorry. Hindi, ang pangit tignan. Sana wala nang mainitin ang ulo sa atin. He must not be heavy drinker, violent, or dishonest with money. Hindi magnanakaw. Hindi sinungaling sa pera. Nang babalik na sukle. Sali na kang toyo ka rin. Ay, 20. Magkano yung toyo? 30. Nantay sukli. Thank you. Yung iba sa inyo, hindi nang babalik na sukli. Yung iba nagkukusa. Nagkukusa sa pitaka ng nanay, ng tatay, mga nakatago. YDC, baka tandaan natin to. Sino gustong umayos kung di pa darating ang Panginoon, umayos yung government po natin? Hindi ba't masaya kung yung gagamitin ng Panginoon sa government natin, puro mga Kristiyano? Ang kaso, Kristiyano ka nga, magnanakaw ka naman. Hindi, aray ko talaga. Though, totoo yung sinabi nila, tayo, bago pa tayo naging Kristiyano, tayo yung unang nagkaroon ng ghost projects eh. Yung mga project na wala naman, hihingi ka ng pera. Pero ngayon pa lang, pabago nyo na. Kung gusto nyong umayos, matanggal yung mga problema natin sa government, ngayon pa lang ayusin na kasi bakit? What if meron tinatawag sa inyo yung Lord sa politics? Eh kuya, di ba Kristiyano tayo? Hindi nga eh. Pinagpipray natin dumami yung Kristiyano sa politiko eh. Mahalin nyo si Kuya Rocky nyo maging mayor oh. Yor. Kapag daw si Kuya Rocky yung naging mayor, 2 araw lang yung pasok. Pambira ka, buriyo. Ang sinasabi ko lang, kailangan ngayon pa lang wag tayong magnakaw. Maging honest tayo sa pera. Kunyari, binigyan kayo ng opportunity maging secretary, treasurer sa school, o kaya sa, wag nyo nakawin yung pera. Eh kuya, nakakailangan ako eh. Bakit sa'yo ba yan? Hindi po, maging trustworthy po tayo. Pakatandaan natin to. Siyang napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan ng Panginoon sa malalaki. Siya yung pagkakatiwalaan ng Panginoon sa malalaki. So if you're not trustworthy with little things, how can God trust you with more things, with bigger things, na mga malalaking bagay? Nakuha ba? So hindi po tayo magnanakaw.
Pambira ba lang, bisa ko pang kuma? He must have, sana ako? 8. Rather, he must enjoy having guests in his home and he must love what is good. Mahal natin yung tama at saka yung totoo. Ang sabi dito, he must live wisely and be just. He must live a devout and disciplined life. Ito yung mga Kristiyano. Deboto tayo. Yung deboto, hindi po yung sa Catholics na pupunta ka pa ng para sa Black Nazarene and all. No. Ang pagiging deboto po natin, devoted yung buong buhay po natin sa paglilingkod sa Diyos. Alright? Ang sabi dito, he must have a strong belief in a trustworthy message he was taught, and he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are wrong. Pakatandaan natin, both in 1 Timothy and Titus, parehong sinabihan ni Paul ang kanyang mga batang pastol, ang kanyang mga inaalagaan na gawin itong mga bagay na ito. Why? Kasi alam ni Paul na hindi madali. Kaya in-encourage niya sila agad. That's why tayo din ngayon pa lang, YDC, sinasabihan ko na kayo, please, gawin natin tong bagay na to. Sumunod po tayo sa standard ng Bible. Maintain a life of purity with the help of God's grace, because once you lose your integrity in the eyes of others, they will never listen to you again. Ito yung totoo. Ito yung real talk lang. Kapag nasira yung integrity na meron ka, bakit ka pa nila papakinggan? Ikaw mismo, hindi mo naman ginagawa. Hindi naman nakikita sa buhay mo mismo. Check natin to. Matthew 5:13-15. You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Hindi takalya na ako. Ano pang gamit ng asin kung hindi na siya maalat? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Yan yung salt. Kapag wala ng alat, itatapon na lang at aapak-apakan na parang wala ng kwenta. You are the light of the world. Like a city on a hilltop cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. If seasoning lost its flavor, ano pang kwenta niya? Wala na. Alam nyo ba, yung salt, sabi dito, disciples are like salt because they are precious. Alam nyo ba kung gaano kahalaga yung salt dati? Yan yung pinambabayad. Tapos kapag, for example, merong dalawang group na magiging isa, na magiging allied, alam nyo ba kung ano yung pag-compact, hindi man blood compact eh. Alam nyo kung ano yung ginagamit nila? Asin. Bakit? Eternal compact yon. Kasi bakit? Ang ibig sabihin, wala na makakaalis dun sa compact na yon, dun sa allied na yon. Bakit? Kung gusto mong umalis, kung di ako nagkakamali, yung na-research ko before, kung gusto mong umalis kapag pinagsama yung salt, hanapin mo yung asin mo. Possible? It's impossible. Kasi pareho lang yung mukha ng asin. So ang ibig sabihin, ganito ka-importante, kamahal, ka-valuable yung salt. Pero, the moment na sinira mo yung integrity mo, ang sabi dyan, parang sinasabi mong walang kwenta yung ginawa ng Panginoon para sa'yo. Ganito po yan, real talk lang. Ganito siya kabigat nung tinawag tayo ng Lord that you are the light of the world, you are the salt of the world. Ito po yung panawagan natin. Magliwanag at magningning po tayo. Salt has two purposes in the Middle East on the 1st century. Ang sabi dito po, because the lack of refrigeration, dahil wala namang rep dati, ang sabi dito, salt was used to preserve food. Lalo na meat, para hindi masira agad yung mga meat, yung mga baboy, yung mga protina na ginagamit nila noon. So, ang sabi dito, believers in Christ are preservatives to the world. Paano tayo naging preservative? Preserving it from evil inherent in the society of ungodly men, of the redeemed natures are corrupted by sin. Ang ibig sabihin, nagpe-preserve tayo by how? By living a holy life. By living a purified life. Sinasabi natin sa kanilang hindi, meron pang pag-asa. Hindi lahat ng kabataan ganito. Kasi bakit? Meron pa rin mga kabataan nagmamahal sa Panginoon. Then, my friends, nagiging salt tayo ng mundo. Nagbibigay tayo ng lasa. Second, salt was used then as now as a flavor enhancer. In the same way, the salt enhances the flavor of the food. Ang sabi dito, the followers of Christ stands out as those who enhance the flavor of life in this world. Kagaya na sinabi natin kaninang pinakauna, kung papaano yung halaman nagbibigay ng shade, ganon din po tayong mga kabataan ngayon, mga Kristiyano ngayon, nagbibigay po tayo ng lasa sa mundo.
Kaya nga, hindi nyo ba napapansin kung namumuhay ka na merong Kristo sa buhay, tapos wala kang compromises, kapag nandyan ka, sumasaya. Gusto ka nilang palaging kasama. Questionin mo na yung buhay mo kung nilalayuan ka ng mga tao. Magtanong-tanong ka na kung kamusta ka. Ipa-assess mo na sa Panginoon kung kapag nandyan ka, tumatahimik, tapos ayaw ka nila. O kaya nilalayuan ka ng mga tao, kapatid, you are not being a salt of the earth. Kapag ganun, ang ibig sabihin, merong kapintasan sa'yo. Ang ibig sabihin, merong kapuna-puna sa'yo. Sorry. Ang ibig sabihin, ayaw ka nila na makasama. Alam nyo ba, sobrang ironic yung isang Kristiyano ayaw kasama. Ang ibig sabihin, hindi mo pinapamuhay yung dapat mong pinamuhay. Merong problema sa integrity mo. Ngayon, tignan mo yung katabi mo. Gusto bang kasama yan ng mga tao or hindi? Ikaw bago gustuhin mong kasama yan? Bira, ginulutsing mo ito. Check po natin yung mga sarili po natin. Sabi dito, Christian living under the guidance of the Holy Spirit and in obedience to Christ will inevitably influence the world for good. For good, hindi po sa kasamaan. As salt has a positive influence on the flavor of the food when it seasons. Where there is strife, pag-aaway, ang sabi dito, we are to be peacemakers. Ito yung pagiging salt and light po natin. Kapag merong gulo, tayo yung peacemaker. Hindi tayo yung sumusut-sut. Sapikan me. Hindi tayo yung bumubulang na, wapin Oo nga, demonyo shopping yan. Hindi, tayo po yung tagapagbate. Tayo yung taga-ayos. Hindi tayo yung taga-sira. Sira. Isipin mo, Kristiyano ka, tapos ikaw yung nagkukos ng away. Ano ito? Where there is sorrow, we are to be the ministers of Christ, binding up wounds. Hindi tayo yung nagkukos para magkaroon ng wounds, yung brothers or sisters po natin. Ang sabi dito, and where there is hatred, we are to exemplify the love of Christ, the love of God in Christ, returning good for evil. Kapag merong lumapit sa'yo, ito yung ginawa, anong gagawin mo? Gantihan mo ng mabuti. Hindi ko alam kung nandiyan kayo yung testimony ni Tito Lindon last Wednesday dito. Alam nyo anong testimony niya? Meron siya nakagitgitan, nakasagutan, minura siya Then sigawan sila Tapos talaga nasa police station and all. Nung papunta ng police station, sinabi ng Panginoon sa kanya, humingi ka ng tawad. Alam nyo, pareho silang taga-Calvary. Hindi dito Calvary si Tito Lindon dito. Parang Calvary Temple Ministry International. Imaginein mo. Hoy! Tapos, inano mo pa. Tapos, mura ka ng mura. Tapos, malalaman mo, taga-Calvary. Nakwento ko na ba dito yung nangyari sa akin si Chowking? Nakwento ko na again, Wednesday, after service. So, there was this one time na pupunta po kami sa amin, sa Kapaya. So, bibili ako ng Chowking. Siyempre, pasalubong. Ngayon, nung umorder na ako, pumunta na kami dun sa claiming. Tapos, ang ginawa nung nasa sa amin, Sir, nagbayad na ako, Endol. Sabi niya, Sir, okay lang ba maghintay kayo ng 15 minutes? Sabi ko, bakit hindi niyo sinabi kanina? Kasi magkakatabi yun Chowking, Jollibee, sa may pandan, tapos merong McDo dun. Di sana lumipat na lang kami kung maghihintay kami ng 15 minutes. Kaso nakapag-order na, nakapagbayad na. Sige. So maghihintay na ako niyan. Bibili akong Jollibee dun sa pamangking ko, kay Zion. So bumili akong Jollibee niyan. Okay, hintay. Tapos humingi akong ketchup. Alam niyo ba kung ilang binigay ketchup sa akin? Isa lang nagbubuisit pa. Pwede po makaking ketchup. Yung dati kong pagkatao, lumalabas Meron nabubuhay. So gusto kong manggigil. Tapos pagbalik ko dun sa parking, kung nasaan yung sasakyan, wala pa yung manok sa Chowking. Sabi ko, wala pa ba? Wala pa, sabi niya. Gusto ko ng Alam mo di naman ako nakikipag-away, pero hoy, bakit wala pa? Ganito, ganyan. So gusto ko lang, pumasok ako. Hawak ko yung resibo, hawak ko yung Alam niyo ba, pagpasok ko na nakakulot yung mukha ko, meron kumuway sa akin sa kitchen, nakasmile. Ako nagalit, alam niyo yung ginawa ko? Imagine this, imagine. Hindi ko alam kung sino yung tao na yon. Kung taga dito, taga labas, taga bahay, di ko alam. Hanggang ngayon, di ko pa nakikita. Di ko talaga alam kung sino yon. Imagine ko lang gulo ako ng Chowking. Hoy!
Konti lang naman yung sauce nyo Mabetsin naman. Imagine kung nanira ko doon, ang tagal naman ang order na yan. Sira na yung integrity. Paano pa makikinig sa akin yung bata? Praise God, una siyang kumuhay sa akin. Mabuti pa rin ang Panginoon. Ang sinasabi ko lang dito, ikaw ba yun? We are the light of the world. We are the salt of the earth. Magbibigay tayo ng lasa, hindi tayo yung tagawala ng lasa. Magbibigay tayo ng ilaw, hindi tayo yung darkness. Nakuha po ba? If we live pure lives, we will glow like lights, showing others what Christ is like. Kung talaga namumuhay tayo bilang mga Kristiyano. In what ways do we hide our light and stop being salt of the earth? Papaanong paraan? Mabilis lang, sasabihin ko lang, by compromising our values. Nakalagay dyan, by living with unconfessed sin, by fearing rejection or judgment, and yung pinaka-last, by neglecting acts of love and kindness. Pakatandaan po natin to, namamatay yung ilaw po natin, nawawala ng lasa yung asin natin, tayo bilang mga asin kapag ginagawa natin. Ito mga bagay po na to. The role of the Christian as salt and light in the world may be hindered or prevented through any choice to compromise or settle for which is more convenient or comfortable. Ang sabi dito, rather than which is truly best and pleasing to God. And kung babasihan po natin, ito pong buong napag-usapan po natin, us being the salt and light, having this integrity. A key thought in both the picture of salt and light is this, distinction. Kailangan meron tayong distinction. Kailangan nakikita sa atin yung distinction na ito, hindi ito taga-mundo. Ito, bakit ganito? Bakit itong kabataan na to marunong rumispeto ng matatanda? Bakit itong kabataan na to marunong maghintay ng tamang proseso? Bakit itong kabataan na kahit na mayroong problema, masaya pa rin? Kasi mayroong distinction. That, my friends, is us being the salt and light of the world. Kailangan may distinction. Pakisabi sa katabi mo, dapat distinct ka. Hindi extinct, distinct. Alright? As salt and light, we shine brightly when we live pure lives. But if we compromise our testimony, people will trample it underfoot. Let's prioritize purity and preserve our witness for Christ. Ito po yung gagawin natin. Ipagpapatuloy po natin ang pag-witness po natin sa Panginoon. Your life speaks louder than your words. Nakuha? Yung buhay mo. Okay? Yung buhay na meron tayo, it speaks louder than the words that we are uttering. When people see in you, what people see in you can lead them in Christ. Kung ano yung nakikita sa'yo, pwedeng ilid natin sa Panginoon. So basically, YDC, tingin dito. Yung buhay na meron ka ngayon, tatanungin kita, kapag ba tinignan niya ng tao, magkukos ba yan para lumapit sila sa Panginoon o mas lumayo sila sa Kanya? Pili po tayo. Check natin yung mga buhay po natin. Number 2, living in purity makes you more effective witness because purity empowers you to be a confident witness. Kapag sinabing confident ka, kumpiyansa. Kasi bakit? Kapag, ano yung number 1 natin? Kapag credible ka, may confidence ka. Pakatandaan po natin yun. When others see our faith but not the expected transformation, our testimony loses credibility. That's why living consistently in purity is crucial. Ang sabi ng 2 Timothy 2:21, the Lord purposes. So make yourself clean from all evil. Then you will be holy and the Master can use you. You will be ready for any good work. Pakisabi, it's not automatic. Sinong gustong magamit ng Panginoon dito? Taas ang kamay, taas ang kamay. Lahat ng gustong magamit ng Lord. Uulitin ko lang, it's not automatic. You have a part to take. Meron po tayong kailangan gawin. Ang sabi dito, the Lord wants to use you for special purpose. Anong meaning yan? God has a unique plan for your life. You are not ordinary. You have a purpose. Meron kang halaga. Meron kang kailangan gawin sa buhay mo. So make yourself clean from all evil. Layuan ang lahat ng kasalanan. Kung yung katabi mo, yung nagkukos sa'yo na magkasala, layuan mo yan. Dumistansya. Kung yung mga kasama mo yung nagkukos sa'yo, for you to cause any evil, layuan mo yung mga kasama mo. Amen po ba? So, kung yung boyfriend mo, girlfriend mo, yung nagkukos sa'yo para mag-cause ka ng evil, layuan mo sila. Layuan mo siya. Sila, ang dami nila. Then, you will be holy and the Master can use you.
Ang sabi dito, when we live clean and set apart lives, we become the vessel that God can fill and use efficiently and effectively. Para mas magamit tayo ng Panginoon, magpakabanal po tayo. And then you will be ready for any good work. Kung sino po, pakatandaan natin to, yung purity po natin, merong purpose. Pakisabi, purity has a purpose. Ano po yung purpose ng purity? For us to make Jesus known. Nakakuha po ba? Para maging distinct po talaga tayo. 1 Peter 3:15-16. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, pakibasa po itong susunod. 1, 2, 3, go. Always be ready to explain it. Kapag meron nagtanong about sa pananampalataya mo, dapat maging handa ka. Ito yung sinasabi ni Jude, contend for the faith. Kuya, di ba bawal makipagdebate? Hindi pwede. Pwede makipagdebate as long as yung motive mo is hindi para magmayabang. Ngayon, kung makikipagdebate ka to questions one's intelligence, wag na lang. Nakikipagdebate tayo by how? Why? For us to win the soul of that brethren. Kaya natin tatayuan yung pananampalataya natin. How then can we stand firm sa salita ng Panginoon kung hindi natin binabasa to? O balik tayo sa basic, real talk lang to, mamen. Paano mo didepensahan ng salita ng Diyos kung hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon? Sino na sa inyo nakaranas ng thesis? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Lahat na nag-thesis. Paano mo i-defend yung thesis mo kung hindi mo alam yung nasa loob? Basic lang, logic lang. Paano mo, kapag tinanong ka, paano mo sasagutin? Wait lang po, tanong ko po sa Google. Tanong ko kay ChatGPT. Hindi siya pwedeng ganun. You need to know kung ano yung nasa loob. Basahin po natin. Nang sa gayon, kapag meron nagtanong, paano ba yung kaligtasan? Wait lang po, tawagin ko si leader ko. Wait lang po, tawagin ko si Pastor Manny. Wait lang po, punta lang ko church saglit. Hindi siya pwedeng ganun. Kailangan alam po natin. Amen po ba? That's why it is important for us na alam po natin yung salita po ng Panginoon. Ang sabi dito, be ready to explain it, but do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people life you live because you belong to Christ. Alam nyo ba, kapag ginagawa nyo yung pinapagawa ng Panginoon, siraan ka man, si Lord na yung bahala doon. Ito, hindi ko alam kung nararanasan nyo pa yan doon, pero sasabihin ko lang sa inyo, masarap yung vindication ng Panginoon. Alam nyo kung ano ibig sabihin ng vindication? Yung hindi ka gumante. Yung siniraan ka, tapos instead na gumanti ka, pinag-pray mo. Yun nga, sa discipleship kanina, hindi ka naging subjective. Nagiging objective ka sa approach kahit pakasama mo yan, kasino mo yan, ka-church mo yan, kapamilya mo yan. Kapag merong pinapagawa yung Panginoon, gawin mo pa rin ng tuluyan. Kasi bakit? Kapag merong kasiraan na sinabi sa'yo, pero you are living your purpose na pinapagawa ng Panginoon, ang Lord yung magtatanggol sa'yo. At mga kapatid, sasabihin ko sa inyo to, wala nang mas masarap pang tagapagtanggol, kundi ang atin pong Panginoon. Ipapakita niya, maniwala kayo sa akin, ipapakita niya kung gaano siya katotoong Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag kang gumanti. Huwag mo nang i-post sa Facebook. Living in purity keeps you ready to share your faith and witness for Christ. Ang sabi po dyan. 1 Timothy 4:11-12. YDC verse challenge po natin. Command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young. YDC, don't let anyone look down on you because you are young. Huwag ninyong hayaan na tignan kayo bilang look down on you. Wag niyong hayaan. Thank you, Teacher Chasti. Happy Teacher's Month. Ayan. Huwag niyong hayaan na maliitin kayo dahil mga bata kayo. Dahil mga kabataan kayo. Instead, ito yung panawagan po natin. But set an example. Pakisabi, set an example. For the believers, saan? In speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ito po sa 5 to, ipakita po natin na meron tayong ganito. Alam niyo ba kung bakit sinabi ito ni Paul kay Timothy? Kasi bata pa si Timothy. He is a young pastor. Youth pastor siya.
Okay? Kasi merong tendency, ang sabi dito, because Timothy was young, he was vulnerable to the errors of youth. Kaya binarningan siya ni Paul eh. Kaya kailangan, ito yung sinabi ng kanyang mentor sa kanya. Paano ba tayo nagiging example sa speech? How one speaks should be a model for others. Nagmumura ka pa ba? Naninira ka pa ba? Naninismis ka pa ba? Puro kasinungalingan ba yung lumalabas sa bibig mo? Nag-green jokes ka pa ba? I hope wala nang ganyan. Kung meron pa, pabago tayo sa Panginoon. In conduct, ano ba yung conduct? Actions and behavior. Nakikita ba si Jesus sa atin? Sa pag-ibig, pinapakita ba natin na tayo ay produkto lamang ng pag-ibig ng Diyos at mahal natin ang Panginoon by how we act? Ito ba yan? In faith, living with unwavering faith is an example to the community. Nakikita ba na kahit meron kang pagsubok, parang wala kang pinagdadaanan? Nakikita ba na kahit na ganyan yung nangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno, na ang dami na nagpo-post sa Facebook na kasiraan sa gobyerno, pero ikaw ang ginagawa mo, nagpipray ka? Meron nagsasabi, puro kayo pray. Ba't hindi kayo magsalita? Bakit? Nagsalita ba si Jehoshaphat? Nung nilulusob sila? Gumanti ba si Jehoshaphat? You know what they did? They worshiped the Lord. Why? Because we are not fighting against flesh and blood. Why do you see? Ulitin ko lang, sa lahat ng mga gustong makisawsaw sa gulo na nangyayari po ngayon, ang panawagan po natin manalangin. Di ba kuya, kapag nanahimik tayo, nakikiside tayo sa mga oppressor, hindi tayo nananahimik. Iba lang yung battle na meron tayo. Hindi tayo nagtatapon ng molotov. Hindi tayo nakikirali dyan. Nakikirali tayo sa spiritual realm. Why do you see? It's much more. You are doing more if you are praying. Kesa dun sa nakikipag-post ka, nakikipag-debate ka sa wala namang kakwenta-kwentang bagay. Hindi si Marcos ganito, ganyan. Hindi si Sara Duterte ganito, ganyan. Hindi si Lenny ganito. Lahat na lang. Lahat na lang. Alam nyo ba, wala pa namang matinong umupo eh. Ang kailangan nila, nagpipray ng mga Kristiyano. We need, napag-usapan din namin ito kahapon, kailangan ma-restore yung purity sa church. By how? Paano nadumihan? Dahil sa politika. Kailangan apolitical tayo. Anong meaning nun? Hindi tayo nakikisawsaw. Bagamat meron, uulitin ko lang, hindi tayo iglesia ni Kristo. Hindi tayo black voting. Hindi natin, kapag sinabi ko dito na iboto ninyo, hindi, walang ganon. We have our own preferences. Di ba? Tama, mali. Meron sa inyo maka Bongbong. Meron sa inyo maka Lenny, maka Pacquiao, maka Isko. Yung iba nga sa inyo, si Bico, di man umabol, boto nyo si Bico eh. I mean, we have our own preferences, but ang tanong, kapag boboto na, sino ba yung gusto ni Lord? Ngayon, iboto mo yung kung sinong iboto mo, pero after that, ang gagawin mo, ipag-pray mo kung sino yung nakaupo. Pray for your leaders, ang sabi ng Bible. Para hindi tayo mapahamak. Hindi yung nagkikisali pa kayo sa mga rally-rally na yan. Mag-rally tayo, spiritual realm, yugyugin natin yung impyerno. Yung mga demonyo, yung sapik-sapikin natin. Huh? Nuwar na ako, lulwal na yun eh. Purity. A pure life is a powerful example of a life set apart. Alam nyo sa ating lahat, YDC, once again, please, let's live pure life. Ah? Ano? 5 minutes? Ganun. Titus 2:7-8. And you yourselves must be example by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and the seriousness of your teaching. Ang sinasabi po ni Paul kay Titus ganito, lahat ng ginagawa mo, kailangan nakikita yung sinasabi mo sa ginagawa mo. You should walk the talk. Marami sa mga Kristiyano magaling magsalita. Pero wala sa gawa. Kuya, maghihintay ako. Maghintay ako sa labas, tapos sabay kami uuwi. Kuya, school works lang. School works. Yung mga excuse namin noon pa. Alam nyo, kailangan yung sinasabi ninyo, ginagawa ninyo. Hindi, kuya, fellowship lang naman to samahan namin eh.
Fellowship. Tapos magkaka-partner-partner. Atin natang kalaban. Ating helicopter gini. Hingerkon. Okay. Jackhammer. Pira chunota rin Chinese gini. Kailangan nakikita po sa atin yung sinasabi natin. Kung sinasabi natin mapagmahal ang Panginoon, kailangan makita sa atin na mapagmahal tayo. Kailangan di tayo nangungopya. Kailangan di rin tayo nagpapakopya. Kuya, mali ka dyan. Kasi to give is better than to receive. Maling konteksto ka, boy. Alright? Hindi po tayo nangungopya at nagpapakopya. Kailangan upright tayo kahit sa paaralan. Kailangan hindi tayo rebelde sa magulang. Kailangan hindi tayo rebelde sa teacher. Kailangan sumusunod din tayo sa mga leader. Humina yung amen Kailangan sumusunod din tayo sa mga forerunners natin. Sure? Magsisiyo ba lahat mamaya? Check ko kayo isa-isa Magbibilang ako. Pakatandaan dito, ang sabi dito, teach the truth so that your teaching cannot be criticized. Then, those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us. Ano bang, teach the truth, ang sabi niyan. Who's the truth? What is the truth? Ano nga ba yung totoo? Di ba't ito lamang ang totoo? Sino ba yung truth? I am the way, the truth, and the life. Sino nagsabi nun? Kapag si Jesus yung tinuturo natin at pinapakita po natin sa buhay natin, we will live a blameless life. Maniwala po kayo. It gives you the confidence to witness when you walk the talk. Pakisabi, walk the talk. Hindi yung talk the talk lang. Hindi yung puro kaputak ng putak pero hindi nakikita sa'yo. Forerunners, taas ang kamay. Lahat ng forerunners, taas ang kamay. Taas metal. Kevin ang forerunner. Lahat ng forerunners, taas ang kamay. Make sure ninyo nakikita yung buhay sa inyo na pinipreach ninyo. Sa ating lahat. Amen ba, forerunners? Lahat ng mga gusto maging forerunners, taas ang kamay. Sige, lahat ng mga gusto, soon. Kung di pa darating ang Panginoon, mag-handle din ng mga CU. Ayan, marami. Tas me. Yan. Latabi siya rin kayong harap. Kung gusto nyo maging forerunner, ngayon pa lang, mag-practice na kayo ng buhay na mayroong integrity. Amen ba? Pakisabi sa katabi mo, we will walk the talk. Praise the Lord. When Peter, Barnabas, and other Jewish Christians compromised their faith, they lost their integrity. Tingnan natin to. Dito sa point na to, last na lang. Galatians 2:11-14. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face. Yung Cephas po dito, si Peter. Okay, si St. Peter po yan. I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. Yung pong dumating dito, yung mga Judaizers na tinatawag. Okay, and then ayaw ni Peter na makita siya nakasama yung mga Gentile. And the rest of the Jews acted hypocritically doing along with him, so that even Barnabas was led astray. Ang sabi dito, Barnabas was led astray by their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas, I said to Peter in front of them all, sa lahat ng nakakakita at nakakarinig, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like a Jew? Ang sinasabi ko lang po dito, ganito. Si Peter, mas matanda siya kay Paul in terms of ministry. Kumbaga, seniority-wise, mas senior si Peter. Pero nung nag-compromise si Peter, alam niyo kung sino yung nag-correct sa kanya? Si Paul. At alam niyo ba kung paano siya kinorek ni Paul? Dahil namumuhay siya ng hipokrito siya. He confronted him in front of them all. Publicly. Kaya nga, tigilan niyo yung kapag meron kang ginagawa in public, tapos sasabihin mo sa nag-correct sa'yo, sana kinorek mo na lang ako in private. Nakakasakit ka naman ng loob. Mga emosyonal. Puro mga sarili yung iniisip natin. Alam nyo ba kung ano yung ginawa ni Peter dyan? Palagay nyo, sinabi niya kay Paul, Paul, dapat kay Paul Ba, Paul, mukha tayong ting dyan, Paul. Hindi! Kaya kapag meron kayong nakitang mali, listen to this, sa mga kasiyo ninyo, kasama ninyo, mga kaibigan ninyo dito sa church, sa mga forerunners ninyo,
Kapag nakikita ninyo na iba na yung pinipreach sa inyo, yung tinuturo sa inyo, i-correct nyo. Kapag yung forerunner mo, yung pinag-uusapan, puro love life niya, i-correct mo. Kuya, ate, teka lang. Parang naiingit na ako sa'yo Hindi ba dapat tigilan mo na yan? Hindi kailangan kinokorek po natin Kaya kami, uulitin ko lang ito sa lahat ng mga bagong pasok na forerunner. Palagi ko sinasabi ito, huwag kayong maging balat sibuyas. Dahil iba yung correction kapag forerunner ka. Stricter tayo Double yung judgment sa atin Kaya nga kung emotional tayo, walang mangyayari. Kuya Zob, di na muna ako mag-church Bakit? Kasi, sakit kasi yung Alam niyo ba si Jesus, paano siya nag-correct? Mga ulupong. Mga ahas. Parang biglang may Chinese na sisipot dito sa Alam niyo ba kung paano mag-correct si Jesus? Get behind me, Satan. Hindi naman si Satan yung kausap niya si Peter. Kasi bakit? Wala namang correction na masarap Pero pa-correct tayo kagaya ng paano nagpa-correct si Paul. Amen po ba? Huwag nating hayaan na ma-compromise yung faith natin. Listen to this. Compromise is an important element in getting along with others. Tama, mali. Yan yung isa yan sa mga main para mag-get along kayo ng mga kasama mo. But we should never compromise the truth of God's Word. If we feel we have to change our Christian beliefs to match those of our companions, we are on the dangerous ground. Kung palagay mo, kailangan mong bitawan yung pagkakristyano, gusto mo makasama, delikado ka, kapatid. Pa-impyerno ka, kapatid. Kasi bakit? Pinagpapalit mo yung Diyos para sa mga kasama mo. Pinagpapalit mo yung Diyos para sa isang tao. Once again, sasabihin ko sa inyo to. There will come a time na kailangan nating pumili in choosing between God and whoever that person is. I hope we will always choose God. Kung kailangan piliin ang Panginoon, kahit pa yung boyfriend or girlfriend mo, I hope piliin natin ang Panginoon. Kung kailangan piliin ang Panginoon, tapos sa mga kaibigan mo, I hope piliin pa rin natin ang Panginoon. And even this, kung darating tayo sa punto ng buhay natin, napipili tayo kung ang Panginoon ba o yung mga sarili natin, I hope piliin natin ang Panginoon. Let's always choose Jesus. Kasi bakit? You can never go wrong in choosing Jesus. Amen. Your faith and actions should be consistent with what you preach and believe. Ang sabi po dyan. When your heart is clean, your message becomes bold, clear, and believable. Kapag puro yung puso mo. Kapag ginagawa mo yung mga sinasabi mo. And then last but not the least, living in purity makes you more effective witness because purity manifests the presence of the Holy Spirit. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang sabi dito, blessed are the pure in heart. Sa lahat ng mga puro yung puso, magsabing amen. Alam nyo ba, in ancient Greek, kapag sinabing pure of heart, ganito, it has the idea of straightness, honesty, and clarity. And kailangan, nasa sa atin to. There can be two ideas connected to this. One is of inner moral purity as opposed to the image of purity or ceremonially pure. Alam nyo ba tayong lahat pure tayo? Tayong lahat banal tayo, holy, righteous tayo. Yan yung imputed righteousness na binigay ng Panginoon sa atin. Pero meron tayong tinatawag na moral righteousness. Yun yung responsibility po natin. Yan yung mga ginagawa po natin. Ang sabi dito, the other idea of a single undivided heart, those who are utterly sincere and not divided in their devotion and commitment to God. Kailangan sa Diyos yung devotion po natin. Sabi dito, the heart pure person can see God in nature. The heart pure person or the pure in heart can see God in Scripture. And the heart pure person can see God in His family. So ang ibig sabihin kapag puro yung puso mo, nakikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. And at the same time, this is the most important thing, nakikita yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Kaya nga hindi nyo ba napapansin? Kapag minsan ginagamit ka ng Panginoon, hindi naman yung kailangan perfecto ka Kailangan mababa yung loob mo. Tapos hindi nyo ba napapansin kung sino yung powerfully ginagamit ng Lord? Sila yung palagi nag-spend time in prayer. Sila yung walang compromise sa devotion. Sila yung seryoso sa walk nila with the Lord. Kasi bakit? Yun yung mga puro. Yun yung mga gagamitin ng Panginoon. Sino yung gusto magpagamit sa Lord? Dapat nag-spend tayo ng maraming time sa Kanya. Dapat mas nakakabangis natin siya. Alam nyo ba? He will pour out His Spirit
Sa mga hungry lamang? Sa mga gutom? Sa mga nagdi-desire lamang sa Kanya? Ang tanong, dinidesire mo ba yung Panginoon? After Jesus ascended to heaven, 120 disciples devoted themselves to prayer for 10 days until the Holy Spirit arrived. Basahin ko lang to. Through their prayer, they consecrated themselves and become ready to receive the Holy Spirit. Kasi ito po yung pinangako ni Jesus sa kanila bago sila mag-attend. Meron akong ibibigay sa inyo. Ito yung banal na spirito. Pero hindi nila alam kailan. Hindi nila alam gaano katagal. But what they did is this. They gathered. They remained in prayer. At alam nyo ba itong 120 na to? They were filled with the Holy Spirit. Ito yung babasahin natin yan. You know why? Because they are present. Dahil naging present po sila sa templo ng ating Panginoon. Acts 2:1-4. When the day of Pentecost came, they were all together. Sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Alam niyo ba, naghintay sila. At sa paghihintay po nila, hindi sila naghintay na wala silang ginagawa. They waited. As they wait, they were praying. As they wait, they have this faith na alam nilang hindi sinungaling ang Panginoon. At ano yung nangyari po sa kanila? Napuspos po silang lahat. Kaya nga inihiling ko, maging sa mga nasa online ngayon, kung meron man, mag-attend po kayo physically. Though alam ko, kaya pong mag-manifest ng Holy Spirit sa mga personal na buhay po natin. Pero baka tandaan po natin, iba pa rin kapag sama-sama po tayo. Iba pa rin kapag sama-sama tayo pong gutom. So, sabi dito, before we can be filled, sabi dito, we must recognize our emptiness. By gathering together in prayer, in obedience, these disciples did just that. They recognized that they didn't have the resources themselves to do what they could do or should do. They had to instead rely on the work of God. Ang ginawa po nila, umasa lang po sila sa Panginoon. Ito na lamang ang ginawa po nila kasi bakit? Alam nila na wala po silang kakayanan. And ang sabi dito, Acts 2, last na lang, 36-41, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to their hearts, and Peter said to them, and other apostles, brothers, what shall we do? Ito po yung after nilang ma-fill, after po ng Pentecost, after nilang mapuspos ng banal na Espiritu. And then si Peter po nagsalita. Si Peter po nag-preach. Ito po yung pinreach ni Peter. Actually, shinare niya yung mangyayari na in the last days, ganito ganyan. And then tinanong siya ng mga kasama niya, what shall we do? Ano po yung kailangan namin gawin? Kasi sinermonan sila ni Peter eh. Si Jesus kayo yung nagpapako sa kanya. And then they were cut into their hearts. Tumimo sa mga puso po nila. That's why they asked him, ano ba yung kailangan namin gawin? Kasi bakit? Powerfully nagwi-witness si Peter dito. Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus, forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So check natin to. And then basahin ko na lang sa verse 40. With many other words, he warned them. And he pleaded them, save yourself from this crooked generation, from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers that day. Check natin to. Si Peter lang yung nag-preach. But since he was filled with the Holy Spirit, alam nyo kung ilan yung nadagdag sa church nila? Alam nyo kung ilan? 3,000. Alam nyo ba kung ilan tayo dito sa church regularly? Siguro mga estimation lang kung di ako nagkakamali. Nasa 1.5 tayo more or less. 1.5 pa lang tayo. Pero imagine if we will speak boldly like Peter, kapag puspos ka ng banal na Espiritu, kapatid, yung campus mo naghihintay lang para sa'yo. Kapatid, yung pamilya mo naghihintay lang para sa'yo. Ang tanong, meron ka bang ginagawa? Ang tanong, naririnig ba sa'yo ang ating pong Panginoon? Ngayon kung hindi pa, magbabad ka sa panalangin. Ang sabi dito, prayer is the first step to purity. Through prayer, the Holy Spirit empowers you to be a confident witness for Christ. Sa pananalangin po yan, para maging pure tayo at para mas maging effective witness po tayo sa atin pong Panginoon. A pure heart is a vessel where the Spirit freely moves and works to touch lives. Ito po yan, yung buhay po natin yan. Vessel po tayo, gamit po tayo ng ating pong Panginoon. Mag-review po tayo. Purity enables believers to be effective witnesses to others. Purity makes you a credible witness for Christ.
Purity empowers you to be a confident witness, and purity manifests the presence of the Holy Spirit. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin yan? Tayong lahat merong patuloy na panawagan. Sinabi ko na kanina, sasabihin ko lang ngayon. Let us continue to make Jesus known. Let us continue to share Jesus to other people. Pakisabi naman, let us make Jesus known. We will declare. Let's declare this. Sige, tayo lahat. Declare natin para maging totoo siya sa buhay natin. We will make Jesus known. We will make Jesus known. Sa lahat ng mga gusto